Naka po, mababaho eh. Lilimang salita pero puno ng pagkadismaya ang magsasakang si Eli Lapuz nang malaman kung magkano lang ang kikitain sa halos 2 ektaryang inaning palay. Imbis na magpagiling tuloy ng bulto, sa gumagawa ng binhi na lang niya halos lahat ibinenta. May dagdag din daw kasing piso ang kuha ng seed growers sa kada kilogram ng palay. Eh sayang din po yung piso eh. Kita ho, halimbawa, kung may 5,000 kilo ka, 5,000 piso din yon. Ganito ang ginagawang pag-aani ng palay. Itong sinasakyan natin, ang tawag dito ay isang ripper. Sa harap yung operator na nagagapas ng palay, habang dito sa likod yung bagger o yung nagsasako ng mga butil na lumalabas mula sa inaning palay. Bumaba hanggang 18 pesos ang kada kilogram ng palay sa bayan ng Santo Domingo sa Nueva Ecija. Maliit na lang ang kita ni Tatay Eli sa ganyang presyo, pero sabi ng nakausap nating rice trader na si Jonathan Santo Tomas, may nabibili pa nga raw silang mas mura. May nakukuha po kaming 17, 16 pagkain talagang dapa yung palay. Maano na po yun, pangit na po siya. Sabihin nating 18 pesos na bili ni Jonathan ang sariwang palay. 900 pesos ang isang kaban o 50 kilogram. Ibibilad pa yan, 10 piso kada kaban, at kadalasan inaabot daw ng 3 beses lalo na kapag maulan. Pag pinagsama 930 pesos, tutubuan pa ng piso kada kilogram o 42 pesos para sa 42 kilos na lang dahil may shrinkage o pagbawas daw kasi kapag napatuyo na ang palay. Lumalabas 23 pesos ang isang kilogram, ordinaryong palay pa lang yan. Depende po kami sa klase, tapos sumusunod po kami sa mga rice mill, kung ano po ang presyo ng rice mill. Sinundan namin si Jonathan para malaman ang kalakaran sa mga rice mill. Ayon sa may-ari ng gilingan na si Remedios Cartas, nakadepende rin sila sa tinatawag na moisture content ng palay. Kapag mas mababa at maganda ang pagkakatuyo, mas mahal. May Class A at Class B din daw, base rin sa klase ng binhi na ginamit sa pagtatanim. Ang qualified po ng mga Class A, ma'am, yun na po yung classification ng jasmine rice, yung mga denorado. Tapos yung mga Class B po, medyo matigas po yun pagka kinain, pag nabigas. Balikan natin ngayon ang tig 23 pesos kada kilogram o 972 pesos na isang kaba ng natuyong palay mula kay Jonathan. Pagbagsak sa rice mill ni Remedios niyan, may patong na 13 pesos at 50 centavos kada kaban sa trucking at 72 pesos sa milling fee kasama na ang labor, kuryente at maintenance. 1,057 pesos at 50 centavos sumatotal, papatungan pa ng 84 pesos. Nasa 27 kilograms na lang yan pag nagiling at naging bigas na, kaya ang ending, 42 pesos ang kada kilogram sa rice mill pa lang. Ayon sa Federation of Free Farmers, patas lang ang presyo kung ikokonsidera ang gastos ng mga magsasaka. Kailangan yung trader, imamatch nila yung production cost para naman the farmers will continue planting. So, siguro yung ibang mga trader, tinitignan nila yung sitwasyon sa next year pag tumama yung El Nino. Sinabayan pa ng pangamba sa tagtuyot, ano na lang kaya ang kahihinatnan ng bentahan ng bigas sa merkado? Carrie Gator, CNN Philippines.